So ito na ha mga kababayan. Umpisahan na natin yung ating daldalan ngayon. Ako, maganda ito. Ito yung ano ngayon trending ngayon. Alam niyo naman na nag-trending ngayon, actually matagal na po itong nangyari, yung patungkol sa pamumugbog ni Pulong. Kung naalala ninyo, 'di ba, namugbog naman si Pulong. Si Pulong Duterte namugbog tapos inaksyonan pa nga niyang saksakin niya yung lalaki doon sa may bar. So ngayon, mga kababayan, ang maano ko lang sa inyo ay ito. Si BBM na naman, no? Si BBM na naman ang isinisi, no, ng nitong mga ni Sara Duterte. Kasi daw politically motivated daw ito. No, kapag may issue daw sa ating bansa, may issue sa Pilipinas, ang gagawin daw ay pagtakpan daw ng administrasyon ang issue at sa mga kalaban daw ibinabato. Ito mga kababayan, bago ko po i-play itong video na to, na interview kay Sara kung anong masasabi niya patungkol sa issue ni Pulong na nanakit sa bar, ay ang sabi niya, ganyan naman talagang administrasyon ni Marcos. Kapag may issue ang administrasyon, doon nila ililihis ang issue at ibabato sa kalaban. Okay lang naman niya sabihin yun na ibabato ni BBM ang issue kay Pulong at sa mga kalaban ni BBM kung hindi nangyari, hindi ginawa ni Pulong. Ang katotohanan mga kababayan ay si Pulong mismo nakita sa video na nananaksak at nananakit. Okay lang naman na ako, maniwala na sana ako nasabihin ni Sara na nililihis ni BBM ang issue sa ating bansa. Kaya doon ibinabato ang issue sa mga kalaban para mapagtakpan daw yung patayan, yung sagasaan sa airport. Oo, yun daw ang ginawa ni BBM. Inilihis. Alam mo, alam ni Sara yung mga ganyang gawain kasi gawain ng tatay niya dati yan. Kapag in-issue sila patungkol sa droga-droga, ililihis nila ang kwento. Oo, at gagamit sila ng mga vlogger. Ganyan naman ginagawa dati ng tatay ni Sara. Ngayon, okay, ako maniniwala ako na nilihis ni BBM ang issue doon kay Pulong na instead na tutukan ni BBM yung banggaan sa NAIA at yung mga punit passport at laglag bala, inilihis daw doon sa issue ni Pulong. Maniwala na sana ako ang problema, totoo naman po talaga na si Pulong namugbog. 'Di ba? Hindi mo naman masasabing nilihis. Yung tatay niya noon, naniniwala ako na in-issue ni Laila de Lima patungkol sa West Philippine Sea. Anong ginawa nila? Issue ni Laila de Lima na 6 video ang nilabas nila para mabura ang West Philippine Sea at hindi mapag-usapan si Laila de Lima ang mag-trending. Ganon ang ginawa ng tatay ni Sara noon. So ngayon si Sara magaling sumagot. Ito po ang sagot niya mga kababayan. Politically motivated at nilihis daw ni BBM ang issue sa ating bansa, doon daw binato sa issue ni Pulong. Ito mga kababayan. Lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, pabubola lang naman yun sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil. Ayan na naman. Sabi ni Sara dito, nilabas daw nila ng May 1 ang 20 pesos na bigas, hindi naman daw kayang i-sustain yun ni BBM yung 20 pesos per kilo ng bigas, pambubola lang daw yun sa tao. So, ngayon, hininto daw kasi napapahiya daw si BBM, parang ganon. No? Alam mo, sa totoo lang, hindi daw kaya ni BBM yun. Mag-implement ba si Marcos kung hindi kaya? Di ba? Hindi daw kaya ni BBM yun, kaya inaatras daw ang bigas. Yun ang utos ng Comelec na hindi daw muna ipabenta, hindi daw muna ipabenta ang bigas, utos ng Comelec. Kasi nga inisyu nitong mga Duterte na vote buying daw yan. Ngayon na hininto ni BBM at hindi muna pinapatuloy na ibenta ang bigas, ang issue naman ngayon ni Sara, kaya daw hininto kasi hindi kayang i-sustain. Pambubola lang daw sa tao, 'di ba? Naghahamon-hamon kayo kung saan galing, saan na ang bigas na pangako, ngayong itinutupad na gawing 20 pesos per kilo at ngayong naitupad nireklamo ninyo na vote buying. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan, ito yung taktika ni Sara. Panis. Panis na taktika yan. Bakit? Nung una, hinahamon nila si BBM na saan ang 20 pesos per kilo ng bigas. Ngayon, nilabas ang 20 pesos per kilo ng bigas, nag-file sila ng reklamo sa Comelec na
Ano daw ito? Pamumulitika daw ito. Oo, vote buying daw. Kaya hininto ngayon ng Comelec at hindi mo na ituloy after na ng eleksyon. Ngayon, ang ipinalabas ni Sara, hininto daw kasi hindi kayang isustain. Di ba? Narinig nyo naman. Ang galing ni Sara. Oh. Kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint no, kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Narinig nyo mga kababayan? Ano ba mas Nakita naman daw ninyo yung totoong pangyayari. Kita nga namin na halos saksakin ni Pulong yung lalaki. Binugbog nga, ginaganon-ganon nga niya sa siko, inuuntog-untog pa niya yung ulo niya sa ulo ng lalaki. At saka muntik na nga niyang saksakin. Kitang-kita namin yun, Sara, yung pangyayari. So ngayon, sasabihin mo na naman, kasalanan na naman ito ni BBM, paninira na naman ni BBM. Anong kinalaman na naman ni BBM dyan, Sara, sa kasong tawag dito, direct assault at grave threat, na? Ano na naman ang problema nito, Sara? Sinong papaniwalain mo na kasalanan na naman ni BBM? Yung banggaan sa NAIA, sisinyo kay BBM. Laglag bala sa NAIA, sisinyo kay BBM. Pati yung patayan sa Canada, doon sa Lapu-Lapu Festival, sisinyo naman kay BBM. Aba, si BBM ba ang bumangga? Si BBM bang namangga? Si BBM bang nanaksak? Wala na. Oo. Ano? Paano pagbasa to? Schizophrenic. Pagbasa nito, schizophrenic yang ganyan. Pag-uugali, living in alter reality. Sabi ni William Pickhook. Diba? Si BBM na naman daw. Nililihis daw ni BBM ang issue, kaya binuhay daw itong problema ni Pulong. Okay lang naman kahit sabihin mong nililihis kung hindi totoo na si Pulong nanakit. Totoong may video Totoong may nanakit Totoo na halos saksakin na nga ni Pulong yung lalaki. Ngayon sasabihin ninyo, nililihis ni BBM ang issue at para matakpan ang problema sa bayan. Kayo lang naman ang problema sa bayan Kung hindi kayo dyan sa kakadakdak ninyo, hindi nyo kakapanira ninyo sa administrasyon, may problema ba ang ating bansa? Wala. Ang bigas bumaba na, ang mga bilihin bumaba na. Kayo lang ang problema sa bansang ito. Di ba? Oo. Schizophrenic. Ganyan po ang pagbasa. Schizophrenic pala ang pagbasa nito. So si Sara Duterte may schizophrenic disorder? Parang ganun po ba? Diba, si BBM na naman ang sinisi, mga kababayan. My God, I hate drugs na talaga. Oo, may nagpalipad. Sir Ma'am Kanji Official, maraming salamat sa 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Tignan nyo mga kababayan, yun daw issue na pananakit ni Pulong sa bar, si BBM daw ang may kasalanan noon. Bakit? Si BBM daw ang may gawa na para ikalat itong video na pananakit ni Pulong sa bar. Anong kinalaman ni BBM dyan? Kasalanan niya nung binugbog ni Pulong at yung nagpakalat dyan, yung may hawak ng CCTV. Hindi po politically motivated yan. Si BBM na naman, Sara? Sinisi mo na naman si BBM? Diyos mio Marimar, Sara. Wala ka ng ibang nakikita. Ba't hindi mo sisihin yung mga kapatid ninyo? Yung mga kapatid mo, ang pakiusapan mo, alam mo kung bakit? Alam ninyo na mainit kayo sa mata ng tao, gagawa pa kayo ng gulo. Katulad kay Kitty Duterte, nagpa-fake news na may raid daw sa bahay ni Digong. Sakit sa ulo mo yon. Si Pulong nananakit sa bar, namugbog, nananaksak, sakit sa ulo mo yon. Tignan nyo mga kababayan sa interview ni Sara Duterte ng News 5. Si BBM daw ang sinisi ni Sara. Kay BBM na naman. Ito Lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, pabubola lang naman yun sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman. Tinigil daw ng May 2 yung bigas.
Paano hindi titigil? Inireklamo ninyo sa Comelec na vote buying. Kaya nga ang sabi ng Comelec, wag nyo nang ituloy muna. Pagkatapos ng eleksyon, tsaka nyo na ibenta yung 20 pesos bigas. Kasi nireklamo ninyo na vote buying. Tapos ngayon sasabihin mo, tinigil. Pagdating ng May 2, tinigil kasi hindi masustain. Grabe ka fake news talaga itong si Sara. Oo, dapat dito, ito yung patawag sa Quadcom at i-contempt eh. Oo, grabe ka fake news. Ang galing gumawa ng kwento. Ngayon, Sara, pagkatapos eleksyon, pag matuloy ang bigas na na yan, 20 pesos per kilo na yan, mapapahiya ka na naman. Nung nakaraan, sabi mo, ang bigas na 20 pesos per kilo, kanin baboy. Pagkain ng baboy. Ngayon, nung binalita, maganda ang klase ng bigas at kinain pa nga nila doon sa live. Hindi naman kaning baboy. Galit na galit ngayon mga farmers sa'yo kasi kung kanin baboy ang mga bigas galing sa mga farmers, so anong tingin mo sa mga farmers? Minamaliit niya. Itong mga farmers kasi kanin baboy daw yung 20 pesos per kilo ng bigas. Tapos ngayon hindi daw kayang isustain kaya pinahinto. Putang ina. Kaya pinahinto kasi nireklamo niyo sa Comelec na vote buying. At ang sabi ng Comelec, ipagpatuloy pagkatapos ng eleksyon. Tapos sasabi ipakalat mo ngayon, pinahinto kasi hindi kayang isustain. Tapos pagdating dito kay Pulong, yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas. At syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yun, pabobola lang naman yun sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay tinigil kaagad ng May 2, yung magas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na pinagawa ng administrasyon, yung ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Ano daw? Ang ginawa daw ng administrasyon, nilabas daw yung video ni Pulong at pinakalat para matabunan daw ang kapalpakan ng administrasyon. Bakit may problema ba sa administrasyong Marcos ngayon? Kayo lang naman yung puro reklamo eh. Kayo ang problema, Sara. Walang problema ang Pilipinas, bagkus kayong mga Duterte ang problema. 'Di ba? Ano 'yun, si BBM na naman may kasalanan? Isisisi na naman kay BBM? 'Di ba? Kaya daw nilabas itong patungkol sa bugbog saksak issue ni Pulong Duterte para mapagtakpan daw ang problema ng Pilipinas, para mapagtakpan daw ng administrasyon. Bakit parang si BBM na naman may kasalanan, Sara? Namumugbog yung kapatid mo? Tapos, para mapagtakpan sa kapatid mo, isinisi? Ang video ng kapatid mo, ang pinakalat? Aba, talagang certified baliw ka na talaga, sabi ni Montulpo eh. Tignan nyo, si BBM daw, ginamit ang video ni Pulong, pinakalat para mapagtakpan ang problema sa ating bansa. Kayo lang ang problema, Sara. Walang problema sa Pilipinas, kundi kayo ang problema. Ma'am Emma, maraming salamat sa iyong 800 yen super sticker. Thank you so much po. Diba? Nakakapanggigil ka. Ay, Diyos ko. Kaya nga dapat sa'yo, makulong ka ng hayop ka eh. Eto tayo, mga kababayan. Dito tayo. Tapos na tayo dyan. Lahat na lang sisi kay BBM. Pag nag-iyot, nabuntis, sisi kay BBM. Pag dumami anak, nabuntis, sisi kay BBM. Pag walang makain, sisi kay BBM. Ay putang ina ninyo. Magbagyo, magbaha, sisi kay BBM. Ano ba? Parang wala ng kalayaan si BBM dito. Hindi na alam ni BBM kung saan siya lulugar. Dito tayo, mga kababayan. Sara Duterte, certified baliw. Sabi ni Montulpo. Nako, ito na nga. Speaking of certified